Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibiyaya at pagkakaloob niya sa atin ng ating buhay at kalakasan. At gaya po ng madalas naming sinasabi sa programang ito, nawa ay magamit natin ang ating buhay at lakas sa patuloy na pag-alampa ng banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na siyang maghahatid sa atin sa tamang pananampalataya at ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin muli sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Nung mga nakaraang pagtuturo, kapatid na Neraya, at mga giliw naming taga-subaybay, ay ipinaunawa sa atin at itinuro sa atin ang tungkol po sa pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. May paraang itinakda ang Diyos para ang tao ay magkamit ng tinatawag na kaligtasan. At ito po ay gaya ng aming naipahayag nung nakaraan na ang tao'y kailangang aralan ng Ebanghelyo o salita ng ating Panginoon Diyos at pagkatapos ay sampalatayanan ang aral na iyon at mangako na pagsisihan ang kanyang mga nagawang kasalanan at talikurang lubos ang masamang gawang ito at saka po magpabautismo. Kung bakit ko po sinasabi ito ay sapagkat ito ang takda na paraan ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkamit ng tinatawag na kaligtasan. At tungkol po sa kung saang dapat tumanggap ng bautismo ang taong nag-iibig ng kaligtasan ng ating Panginoon Diyos, may pagtuturo po, kapatid na Neraya, ang Apostol Pablo tungkol sa bagay na yon. At ito ay nasusulat sa 1 Corinto 12:13 kasama ang Colosas 1:18. Ibig ko po sanang basahin sa atin ang mga talatang ito. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maliwanag po ang pagtuturo ng Apostol Pablo. Tungkol po sa bautismong dapat nating tanggapin, kailangan nating tanggapin ang bautismo sa isang katawan na doon tinanggap ng mga unang Kristiyano ang bautismo na daan upang ang tao ay magkamit ng kaligtasan. Tanong, alin itong isang katawan na kung saan doon tinanggap ng mga unang lingkod, ng mga unang Kristiyano ang bautismong itinuturo ng Biblia? Ang sabi po sa Colosas, at siya ang ulo ng katawan sa makatwibagay ng iglesia. Ito po ang aming patuloy na itinuturo ng may buong pag-ibig sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Kailangan po natin ang iglesia sa ating buhay sapagkat ito ang otorisadong dako na kung saan itinakda ng Diyos na ang tao'y dito dapat tumanggap ng bautismo. Kaya't kung ito po ay atin pong susundin, tayo po ay magiging mapalad sa paningin ng Diyos. Kung bakit ang pagsang-aralin sa araw na ito ay nagsasabing mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon. Ito po'y hango sa Kawikaan 28:14 sa Tagalog Popular Version.
Kapatid na Neraya, sa pagpapasimula ng atin pong pagtuturong ito, ano po ang karaniwang nagagawa lamang ng mga tao na may kaugnayan at may patungkol po sa ating Panginoon? Ang sagot po mismo ay ayon sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya magkatawang tao. At ito po ay nasulat sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 46. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Gaya po ng ating narinig sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, ay maunawa natin ang mga salita mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ito ay tanong na nagpapaliwanag. Anong sabi niya? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi niyo naman tinutupad ang sinasabi ko. So ito lamang po ang karaniwang nagagawa ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Diyos. Na dapat sana bilang Panginoon kapag tayo ay inutusan niya, ay nakahanda tayong sumunod. Pero may mga tao na kinikilala ang Diyos bilang Panginoon, pero hindi sila sumusunod. At sa halip na sumusunod, ay hanggang labi lang yung kanilang paggalang sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag ng Panginoon, Panginoon. Ibig sabihin po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi sapat na kilala natin ang ating Panginoon. Hindi sapat na nananalangin tayo palagi sa Kanya. Sa halip, ang kasapatan nito ay gaya po ng sinasabi namin sa inyo na alamin natin ano ba ang banal na kalooban ng ating Panginoon. At kung ito po ay ating maunawaan at sampalatayanan, inaasahan ng Panginoon Diyos na ayon sa kanyang kalooban ay tutuparin po natin, gagawin po natin sapagkat napakasakit po sa isang tao na halimbawa ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, tatawagin kang daddy, tatay ng iyong mga anak, pero hindi naman sumusunod sa iyo ang iyong mga anak. Nawawalang halaga ang iyong pagiging ama sa iyong mga anak. Gayon din ang Panginoon. Nawawalang kabuluhan ang kanyang pagiging Panginoon sa atin na mga tao kung pakikinggan lang natin ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban, at pagkatapos ay hindi naman natin gagawin sa ating araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya kapatid na Neraya, ano po ang naging masamang dulot sa panahon na yon at sa panahon natin kung ang tao ay mananatili sa hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ito po ang masamang idinulot ng hindi pagsunod o hindi pagtalima ng tao sa ating Panginoon. Katulad ng nangyari sa bayang Israel na marunong lang tumawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, pero hindi naman sinusunod ang kanyang mga bagay na sinasabi. Kaya sabi ng Panginoon, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo anya'y nangagpakaligaw sa aking tuntunin at hindi ninyo tinalima. So, ang mga tao po ay nangaligaw sa hindi nila pagtalima sa Diyos at sa kanyang mga utos. Opo, yan din ang kasalukuyang nangyayari sa ating panahon. Maraming mga tao ay nangaliligaw ng kanilang landas, naiiba ang direksyon ng kanilang pamumuhay dahil nga sa hindi pagsunod sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, dahil sa pagkaligaw, napapariwara, napapahamak ang maraming tao. At ang lalong masamang epekto ng hindi pagsunod, ang tao ay nalalayo sa Diyos. Buti na lang ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya sabi niya, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Opo. Ibig sabihin, talagang pag hindi ka sumusunod sa Panginoong Diyos, nalalayo ka. At kung meron pinaka-worst na kalagayan ng isang taong nabubuhay, ay ang mabuhay ka ng malayo sa Diyos. Pagka ikaw ay malayo sa Diyos,
Dahil ang Diyos nga ay tagapagligtas, parang inilalagay mo ang iyong sarili sa tiyak na kapahamakan. Kaya nang magkatawan-taong Panginoon, sa kanyang observation, nang tingnan niya ang lubhang karamihang tao na nasulat sa Mateo 9:36, nang makita niya, nahabag siya sa kanila sapagkat ang kanilang kalagayan ay pawang nangahapis, nangangalat, nagaya ng mga tupa na walang pastor. So nagdudulot ang paglayo ng tao sa Diyos dahil sa hindi niya pagsunod sa kalagayang mahahapis. Siya ay mangangalat at ang katulad niya ay gaya ng tupa na walang pastor. Ang pinakadelikadong sitwasyon ng mga tao na itinulad sa tupa, yung tupa ka nga na naturingan, pero wala namang pastor na nangangalaga, nagbabantay, at nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Yan po ang nangyari o masamang idinulot ng hindi pagtalima o hindi pagsunod ng mga tao sa Panginoon. Mula pa lang sa panahon ng mga unang tao, ang unang bayang Israel, hanggang sa kasalukuyang panahon, marami pong taong ganito ang kalalagayan. Yun po, mga giliw naming taga-subaybay, gaya po ng nabanggit ng kapatid na Neraya, ang isang tao, kung siya ay maligaw, nabubuhay sa mundong ito nang walang pastor na gumigiya o gumagabay sa kanya, nagiging kahabag-habag ang tao. At ayaw ng Diyos na manatili tayo sa ganung kaaba-abang kalalagayan. Hinihikayat tayo ng pagtuturong ito na magkaroon tayo ng pusong masunurin sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kung mananatiling papagmamatigasin natin ang ating puso sa hindi pagsunod, sa halip ang sinusunod natin ay ang sarili nating gusto, ito po'y maghahatid sa atin ng kapahamakan sa mga darating na panahon, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya mayaman ka man, mahirap ka man, marunong ka't mangmang ka, kung ang tao sa paningin ng Diyos ay nabubuhay sa paraang siya po ay naliligaw at walang mabuting pastor na gumagabay sa kanya, kahabag-habag ang taong ito. Sa kabilang banda, kapatid na Neraya, ano ang nagiging kapalaran ng isang tao? Mahirap ka man, mayaman ka man, marunong ka man, o mangmang ka man, o ano man ang kalagayan mo sa buhay na ito. Kung ang tao ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon, ano po yung dakilang kapalarang naghihintay sa Kanya mula sa ating Panginoon? Ang sagot po ay pinahayag ng Haring Solomon sa kanyang sulat sa mga kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 14, sa salin ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Napakaliwanag po ang pahayag na ito ng Haring Solomon. Dito ay ipinakita niya ang malaking pagkakaiba ng buhay ng taong matitigas ang ulo kumpara sa mga taong marunong sumunod sa Diyos. Gaya ng ating narinig, ang mga taong matitigas ang ulo, ang isang indicator ng taong matigas ang ulo, hindi marunong sumunod, yan anyay mapapahamak. Totoo po yan. Maraming tao nang napahamak, bunga ng hindi nila pagsunod. Kaya minsan, kung kailang nandun ay kapahamakan, saka punong-puno ng pagsisisi. At sinasabi, sana sumunod ako. Kung sumunod lang ako sa payo, sa turo sa akin, hindi ko sana sinapit ang ganitong kapahamakan. Sapagkat tiyak nga, kapag ang tao matigas ang ulo, yun nga lang hindi ka marunong sumunod sa magulang mo, mapapariwara ang buhay mo, lalo na kapag ikay naging matigas ang ulo o hindi ka marunong sumunod sa Diyos, ikaw ay mapapahamak. Pero sa kabilang banda naman, pag natuto tayong sumunod at lubos tayo nagpasakop sa Panginoon, ginamit natin ang ating buhay sa pagtalima sa Kanya at sa Kanyang mga aral, ang ating dakilang kapalaran, tayo magiging mapalad. Opo, mapalad o blessed ang status ng taong sumusunod sa Diyos. At yan ay naranasan ng mga unang tao katulad ni Solomon at ng kanyang sambahayan, ng kanilang lahi, na mula sa kanyang ama, sa kanyang lolo, hanggang sa panahon niya ay nagsikap na sundin kung ano ang utos ng Diyos.
nabago nito ang kanilang buhay. Mula sa aba o kaawa-awang kalagayan, sila po ay naging totoong mapalad sapagkat sila'y pinagpala ng ating Panginoon. Mga giliw naming taga-subaybay, narito inihahayag ang susi upang ang tao ay maging mapalad sa buhay na ito at higit sa lahat ay maging mapalad sa buhay na darating. Ang kailangan mo lang ay ang sumunod sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos bilang siya naman ay ating Diyos na kinikilalang dakila at tagapagligtas. Mga giliw naming taga-subaybay, ano ang mararanasan ng mga taong natuto ng pagkamasunurin at patuloy na sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo G, sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Kanina po ay ipinahayag ni Haring Solomon na mapalad ang mga taong sumusunod sa Diyos. Ang dahilan, sapagkat ang mararanasan ng mga taong natutong sumunod sa Diyos ay kakamti nila ang pangako ng Panginoon. Ano ang pangako ng Panginoon sa mga taong hindi matigas ang ulo? O kaya ay masunurin sa Kanya at sa Kanyang mga utos? Sabi ng Panginoon, ipadarama ko, ipararanas ko ang aking pag-ibig at ang aking pagkalinga sa mga umiibig sa akin. Sa ibang salita ng umiibig sa Kanya, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad ng Kanyang mga utos sa mga sumusunod sa akin. Kaya kapag natutuhan na ng tao na maging masunurin sa Diyos, nakatunayan ng Kanyang pag-ibig sa Diyos, lalo nating mararanasan ang pag-ibig at pagkalinga ng Panginoon. At kung merong pinakamapalad na sitwasyon ng buhay, yung buhay na meron sa iyong nagmamahal at meron sa iyong kumakalinga. Yung pagkalinga o pagmamahal na magagawa ng tao sa kanyang kapwa-taong kanyang minamahal ay limitado lang. Opo. Subalit ang pagkalinga, pagtulong o pag-ibig na ipadarama ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, ito po ay walang limitasyon. Sabi nga ay unlimited. Ano po? Isang pagkalinga at pag-ibig na mapanghahawakan mo sa mahabang panahon hanggang sa kawalang hanggan. Sapagkat kung ano ang Diyos, ganun siya magmahal. Ang Diyos ay walang hanggan. Kaya walang hanggan din ang uri ng Kanyang pagkalinga o pagmamahal na ipinadarama sa mga taong sumusunod. Kaya piliin nating maging masunurin kaysa maging masuwayin. Nang sa gayon ay sumaatin ang pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoon. At tayo kakalingahin niya, hindi lamang sa mga material na bagay na atin pong pangailangan sa buhay na ito, lalo na yung pangailangan nating spiritual, yung mga pangailangan natin sa buhay na darating. Mga giliw naming taga-subaybay, anong kapalaran kaya ang hihigit pa sa palad na tayo po ay makaranas ng pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng lubusan nating pagsunod at pagtalima sa Kanyang banal na kalooban. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso at huwag nating pagmatigasin ang ating ulo na gaya ng sinasabi po sa mga talatang nabanggit kanina. Sapagkat alam na alam po natin, walang kahahantungang mabuti kapag ka po nang hawakan tayo sa sarili nating katwiran at sa sarili nating kakayanan. Sapagkat ang pagdiligtas sa buhay na ito at sa buhay na darating, tanging Panginoong Kristo Jesus lamang ang nasa lubos na karapatan at nasa lubos na kapangyarihan ito upang ito ay makamit natin bilang Kanyang mga nilikha. Ang bahagi lang natin ay sumunod sa kung ano ang ibig ng ating Panginoong Kristo Jesus na mangyari at magawa natin sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Kapatid na Neraya, ano po ang mahalagang pag-uugali ang marapat nating patuloy na pinagsasanayan upang maingatan
ang dakilang palad na atin pong kinalalagyan kung tayo po ay lubos na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa sulat ng Apostol Pedro. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14. Nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Narito po ang napakahalagang pag-uugali na dapat ay mapagsanayan natin hanggang sa yon ang maging paraan ng ating pamumuhay para maingatan natin ang kapalaran ng pagiging mapalad sa pamantayan ng mga pagpapala, pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoong Diyos. Gaya ng ating narinig, sabi ng Apostol Pedro, na gaya ng mga anak na matalimahin. Kasi merong dalawang klase ng anak . Merong anak na matalimahin, merong anak na masuwain. So kung tayo po ay papipiliin kung ano yung magandang ugali, piliin nating maging matalimahin. Masalita, maging masunurin tayo kaysa sa maging anak na matigas ang ulo o kaya ayaw sumunod. No po? Sapagkat sa pamamagitan ng pagiging matalimahin, doon nga po natin maiingatan yung kapalaran na lumalagi sa atin ng pag-ibig, pagkalinga, at patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon. At binibili ng wag na tayong mag-asal ayon sa dati nating masamang pag-uugali o pita nung panahong tayo wala pang kaalaman. So isa dyan, yung pagiging matigas ang ulo, yung mas pinipili nating gawin, yung mga bagay na kung ano lang yung gusto nating gawin. At ang mga tao sa mundo, lalo na sa panahon ito, ay nakahiligang gawin yung masamang pita ng laman. Yung mga kalayawan, yung mga pagkakasala, doon nagiging masaya ang maraming tao. At dahil nagiging masaya sila doon, kahit yun ay kalayawan, doon nila ginugugol ang kanilang panahon. At dahil doon, sa halip na makasunod sila sa utos ng Diyos, nalalabag pa nila. Yun yung asal ng mga walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Pero ngayon po, dahil tayo sumusubaybay na sa mga aral at tayo patuloy na nakikinig, umuunawa, kailangan na po nating magbago ng paraan ng ating pamumuhay. Kung dati nasumpungan tayo sa mga pagsuway, sa katigasan ng ulo, kailangan po maging gaya na tayo ng anak na matalimahin. Kahit po sa larangan ng paglilingkod, sikapin natin ang masunod, hindi tayo, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos. Kahit sa dako na kung saan, doon tayo dapat maglingkod. Kung hangina, merong tiyak na utos tungkol sa bautismo, hindi kahit sa ang dako, doon ka magpapabautismo para kamtin mo ang kapatawaran at kaligtasan. Kailangan magpabautismo tayo sa isang katawan. Na isang katawan na yon ay isang spiritual na katawan ng Panginoon na siyang isang tunay na iglesia. At ayon sa ating pananampalataya na may tiyak na batayan sa Biblia, ang iglesyang iyon ay ang iglesyang pag-aari ng Panginoon, ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ganun din po sa larangan ng pagsamba, paglilingkod sa Panginoon. Hindi sapat na kung saan tayo kinagisnan na natin, doon na tayo. O kaya kung nasaan yung ating mga kaibigan, kakilala, doon tayo sasama. At dahil nga sa bansang Pilipinas, ang batas natin ay demokrasya, merong freedom of religion, malaya ang tao na nakakapamili ng reliyon, na kung saan niya gustong gawin yung pagsisimba o paglilingkod, doon niya ginagawa. Batas ng tao yon. Pero kung susunod tayo sa batas ng Diyos, tayo po ba ang mamimili? O ang Diyos ang mamimili? Kung babatayan natin ang nakasulat sa Biblia na salita ng Diyos, tinuro noon pa. Sabi nga sa Deuteronomio 12:5-6, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagay ng kanyang pangalan sa makatidbagi sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Doon ninyo siya sasambahin at doon niyo iaalay ang inyong mga handog. So hindi pwedeng kapag maglilingkod ka sa Panginoon, gagawin mo yan kahit saan dako mo maibigan. Paraan at batas ng tao yan. Pero kung susundin natin ang batas at paraan ng Diyos,
siya po ang mamimili. At Opo. meron na po siyang napili. Doon niya sa kanyang tahanan. Hahanapin niyo yun. Kasi matalagal na panahong hindi nakita ng mga tao spiritual na tahanan o bahay ng Diyos. At pag natagpuan niyo yung bahay ng Diyos, doon kayo paroroon. Napakatiyak ang sabi ng Panginoon, doon niyo siya sasambahin. Noon pa man tinuturo, doon sasambahin ng Panginoon sa kanyang tahanan. At doon niyo ihahandog yung mga handog niyo na bahagi ng inyong paglilingkod sa Panginoon. At kung alin yung tahanan o bahay ng Diyos, nireveal yan. Na dating hindi alam, ayon kay Apostle Pablo sa 1 Timoteo 3:15, ngunit kayo magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman ng mga tao kung paano ang dapat na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. So ang bahay na tinutukoy, hindi po yung literal na simbahan, Opo. kundi ito yung iglesia ng Diyos. Iglesyang pag-aari ng Diyos. Ito nga po ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito o sa dakong ito, dito tayo inuutusan ng Diyos. Dito natin dapat gawin ang pagsamba at paglilingkod sa Kanya. At na kung iti ating susundin, magiging tunay na mapalad tayo sa buhay na ito at mapalad tayo sa buhay na darating. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay nabuksan ang atin pong kamalayan, ang atin pong kalooban, tungkol po sa isa sa banal na kalooban ng Diyos na dapat po nating sundin. At ngayon ay inihahayag sa atin, may takdang dako na itinakda ang Diyos kung saan natin dapat siya purihin, sambahin at paglingkuran. At ito nga po ang itinuturo ng Apostol Pablo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Iglesyang pag-aari ng Diyos. Opo, hanapin natin ang iglesyang ito at kung matagpuan natin at masumpungan, sundin natin ang Panginoon sa kanyang sinasabi, doon ninyo gawin ang inyong pagsamba akin. Doon ninyo ako paglingkuran. At ngayon ay inihahayag namin sa pamamagitan ng programang ito ang iglesyang pag-aari ng Diyos, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung mayroon pa kayong katanungan tungkol sa iglesyang pag-aari ng Diyos, malaya po kayong makapagseset ng mga petya at kontakin nyo lang po yung mga cellphone number na nasa inyong mga screen upang kayo po ay mabisita namin at mapatuloy na makipag-Bible study po sa amin. Sa ganitong kaparaanan, makatugon tayo sa kalooban ng Diyos at hindi natin siya mabigyan ng sama ng loob sa halip. Dahil sa ating pagsunod, tayo po ay maging anak na mapalad sa harap ng ating Panginoon. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.